Doon po sa promissory note, yan po ay agreement na makikiusap ka na lang sa ospital na magpo-promissory note na lamang po kami. Opo, yan ay hindi na bago at yan ay karamihang nire-require ng ospital at minsan hindi lamang promissory note may mga collateral pa minsan na pumapayag ang ospital, titulo, kung ano man, para lang ma-secure na sila ay mababayaran ultimately. At maliban diyan, no, meron din naman diyan papasok din yung PhilHealth na may mga benepisyo ang PhilHealth na mga hospital subsidies na maaari makabawas at andyan din ng DOH, ang DSWD at yung mga politiko natin na minsan nagbibigay ng mga credits, no. So talagang i-exhaust mo hanggang sa lumihit ang hospital bills mo. Okay. So, pero hindi po lahat ng ospital papayag, ano? Kaya napakahalaga, attorney, paalalahanan po natin kasi may pipirmahan ka 'di ba, bago ka ma-admit doon sa kanilang mga policies. Dapat, minsan kasi sa taranta mo na or kailangan ma-admit, pirma ka na lang ng pirma. Tama po yun na dahil nga sabi ko ang magiging relasyon ng pasyente at ng ospital ay contractual. So mag-govern yung kanilang napag-usapan. Kaya napakahalaga nga, Cheryl, na sana magkaroon tayo ng Magna Carta for patients, no, sa Pilipinas para sasakupin din nito yung hindi nasakop nung anti-hospital detention law.